VP sa Binisaya pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga ni Tridor se. Dili. Dili ka mo dumot. Ah, dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Dare to Ask. Sabi niya, via Politico. So ito article ng Politico. Manila Representative Joel Chua expressed confidence that the required 1/3 vote of all members of the House of Representatives or 106 of its 317 members will be secured to impeach VP Sara Duterte and transmit the articles of impeachment to the Senate for trial. Tanong, paano siya nakasigurado na wala pang hearing Maghi-hearing pa. Okay, he also stressed that the Committee on Justice is carrying out its mandate in accordance with the rules, dismissing claims that the process is being rushed. Sabi niya, the Committee on Justice has already found grounds to proceed, and we will now have the opportunity to examine the complaints in determining probable cause. Para silang mga piskal. Pag ako nagreklamo sa iyo, ikaw ang nireklamo ko, punta ako sa piskal, magreklamo ako. Yung piskal, i-require ka niya mag-submit ng iyong counter affidavit. Then mamaya ang piskal, i-evaluate niya na, titingnan niyang ganon. Mamaya mag-decide siya kung may probable cause o wala. Kung wala, basura yung reklamo ko. Kung meron, iakyat niya sa korte. So, sa ngayon, magkakandak pa sila ng hearing para yung presentation of examining yung hearing So, ibig sabihin, wala pa, hindi pa sila makadetermine ng probable cause. Bakit nasabi ng Congressman Joel Chua na sigurado na siya na may 1/3? Ano ba yan? After the hearing, the committee will vote on whether the complaints have probable cause. Agoy! Ito, post ni Dare to Ask na huli sa bibig, nadulas ba? Confident na sa 1/3 vote, pero wala pa palang determination of probable cause. At hindi naman daw rush. Naku! Supreme Court, PH. Tingnan natin. Baka mabulaga sila na biglang may naisampa na namang petition for certiorari. Tingnan natin. So, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung confidence ni Congressman Chua na sigurado ng 1/3. Kasi wala pa mang probable cause. Kung ako, mas mabuti para maiwasan ba yung perception na may bias, wag na lang magsalita na confident. 'Di ba? Hindi mo maiwasan ang taong bayan na mag-isip na, kuwan na ito. May nangyari na. Lalo na itong Politico ang nagbalita nito. Yung Politico nagbalita 2 weeks ago ba yun na may isang kongresista nag-birthday.
punta pa, ang birthday niya, nasa ibang bansa pa. Meron din daw mga kongresistang dinala doon at doon nagkabigayan ng mga regalo para daw ma-impeach si BP Sara. At itong si Congressman Toby Chanco, mayroon siyang pahayag na may nabigyan daw. Dininay naman ni Congressman Jude Asidre na hindi totoo na may nakatanggap ng bribe para sa impeachment. So hinamon ni Asidre si Congressman Chanco na maglabas ng ebidensya. At hinamon kung may ebidensya magsampa sa kaso sa korte. Ito rin ang hamon namin. Yung Brave 18 Marines. Ang daming pinangalanan ng mga kongresista. Nakatanggap ng mali-maleta. Bakit hindi kayo magsampa ng kaso? Itong si Congressman Joel Chua, I believe kasama siya doon. Nagsampa ba siya ng kaso? Wala naman So, wala na ngayon. Battle of perception. Ang taong bayan, I believe, sa nababasa kong mga comments, reactions, dismayado na galit na sa nangyaring mali-malita. Yung kaibigan kong media reporter, retired na siya. Nag-post siya. Ngayong umaga lang, nabasa ko, sabi niya, itagalog ko na lang, Bisaya yung kung ang ninakaw sana sa kaban ng tambayan, kung nagamit lang sana yon sa maganda, pwede na ngayon sanang pang-ayuda sa naghihirap na Pilipino sa pagmahal ng mga bilihin. And I agree. Ilan yun? Trilyones for the past 3 years. Per computation of Congressman RSA, 1.45 trillion na bolilyaso budget insertion. Kahit ilang buwan pa, itong pagtaas ng gasolina at ibang bibilhin, kung yung 1.45 trillion nandyan lang, hindi tayo maghihirap. May nabasa akong post kanina na naiiyak na daw ang Pangulo. Pag naisip niya, naghihirap ang taong bayan dahil hindi naman daw deserve ng taong bayan na maghirap dahil hindi naman daw masamang taong bayan. Ano ba yan? So, tinatawag naman yun na crocodile tears. Hindi naman naniniwala ang mga nakaba. Ay, nako. So, bring it on. 1/3. Wala na. Tatawanan. Ang tunay na bloodbath doon sa Senado. Tignan natin sino ang may huling halakhak pag mag-trial na sa Senado. Good luck po mga kongresista. Good luck, Congressman Joel Chua. Kasi nga may marami siyang nabangga. Yung mga mayayaman, yung mga oligarko, yung mga drug lord, lahat. Yun naman yung mga kalaban niya. Yun yung may hawak ng yun yung may hawak ng Pilipinas. Sila yung mayayaman. Nasa position of power sila. So ngayon, yung pagbaba ng tatay ko, pinagtulungan nila. Kasama nila yung pangag na presidente.